Para sa maraming tao, ang taong 2020 ay isang challenging na taon sa maraming paraan. Kung gumugugol ka ng mas maraming oras sa bahay sa oras ng mga paghihirap na ito, maaaring naghahanap ka ng mga paraan upang hindi lamang i-refresh ang iyong tahanan, ngunit upang makapagdala ng ilang kinakailangang swerte sa iyong espasyo. Kung ikaw man ay seasoned green thumb o isang aspiring na magulang ng halaman, ang 14 na mga halaman na ito ng loob ng bahay ay naiisip na magdadala ng positibong bagay tulad na lamang ng swerte, pera, enerhiya at mabuting vibes sa iyong bahay. So ano-ano nga ba ang mga halaman na ito? Number 1, roses. Ang rosas ay sumasagisag sa pag-ibig at pagpapagaling. Ang mga rosas ay isang klasikong simbolo ng pag-ibig at pagkakaibigan. Subukan ang iyong kamay sa paglinang ng isang nakapaso na mini na halaman ng rosas sa loob ng bahay upang makatulong na magdala ng pag-ibig, pagkakaibigan at pagpapagaling sa iyong buhay. Ang sunod ang money tree. Ang pera ay hindi lumalago sa mga puno, ngunit ang mga puno ng pera ay maaaring magdala ng swerte. Kung lumaki ang pera sa mga puno, di dapat ito ang puno na patutubuin natin. Ngunit ang Pachira aquatica or money tree ay tinatawag na isang puno ng pera sapagkat sa feng shui naisip na magdudulot ito ng swerte. Sa kanilang masalimuot na nakatrintas na mga trunks, ang mga halaman na ito ay mababa ang pagpapanatili at kayang tiisin ng mababa o artificial na ilaw particularly well. Ang sunod ang palms. Ito ay para sa tropical vibes at positive energy. Kapag ang isang tropical na paglalakbay ay wala lamang sa mga card, dalhin sa iyo ang mga vacay vibes gamit ang isang sariling maliit na puno ng palma. Sa kanilang malalaki at malabay na dahon, ang mga halaman na ito ay naisip na makatutulong sa paglilinis ng hangin sa iyong tahanan at makapagdudulot ng mabuting enerhiya. Kung nakatira ka sa isang malamig na klima, tiyaking ilayo ang mga tropical na halaman na ito mula sa malamig o masikip na mga bintana. Sunod na halaman ng rubber plant para sa feng shui. Ang mga halaman ng goma or Ficus elastica ay dating lumago ng komersyal para magamit sa paggawa ng goma. Ang katotohanan ito na sinamahan ng mga bilog na dahon ay nakakapagpaalala ng pera. Nakatulong para ipaliwanag kung bakit hindi ka nakakapagtaka na ang maswerteng halaman ng feng shui na ito ay naisip na magdadala ng pera at kasaganaan. Ang halaman ng goma ay naiinis na masobrahan sa tubig. Kaya idikit ang isang daliri sa lupa nito halos isang beses sa isang linggo at kung ito ay tuyo, tubigan ng lubusan. Number 5, friendship plant. Halaman ng pagkakaibigan. Kalat ng swerte at pakikipagkaibigan sa friendship plant. Naisip na magdadala ng swerte at pagkakaibigan sa buhay ng mga may-ari ng halaman na ito. Ang matigas na halaman na ito ay madalas na sumisibol ng maliliit na mga babies. Kaya masaya sila. Kapag sapat na ang mga ito, maaari mong hatiin ang mga babies mula sa ina ng halaman at ibahagi ang mga ito sa iyong kaibigan. Sa aloe vera, i-maximize ang mga nakakagaling na vibes. Narinig mo na ba ang aloe vera gel para paginhawain ang mga sunburn, hiwa at gasgas? Ngunit alam mo ba na maaari mong dalhin ang mga nakagagaling na vibes sa iyong bahay gamit ang isang nakakatuwang nakapat na aloe plants? Ang mga makatas na halaman na ito ay madaling alagaan at huwag masyadong isipin kung nakalimutan mo silang diligan. 7 Zads or Sambong. Para sa ilang enerhiya sa paglilinis, maraming narinig mo na ang ilang mga kulturang lumad na gumagamit ng sambong upang linisin ang isang tao o kalawakan. Dalhin ng ilan sa paglilinis at nakakapagpagaling na enerhiya sa iyong bahay gamit ang isang halaman ng sambong. Tulad ng halaman ng basil, maaari mo ring panatiliin ang iyong halaman ng sambong sa iyong kusina upang matimplahan ang anumang lutuing niluluto mo. Number 8, basil. Upang mapasaya ang isang windowsill sa kusina, ang mga halaman ay maaaring hindi ang iyong unang naisip kapag naisip mo ang mga halamang bahay. Ngunit ang masarap na herbs tulad ng basil ay isang mahusay na paraan upang magdagdag ng isang maliit na halaman at linisin ang iyong tahanan ng masamang vibes. Bilang isang idinagdag na bonus, ilagay ang iyong nakapaso na basil sa isang windowsill sa kusina at idagdag ang mga dahon sa masarap na mga salad at pasta.
Number 9, snake plant. Ang mga halaman mula sa pamilyang Sansevieria tulad ng Sansevieria laurenti ay sobrang tanyag sa mga mahilig sa halaman. At may mabuting dahilan. Kilala rin bilang mga halaman ng ahas at dila ng biyanan. Ang mga easy-going at matigas na halaman na ito ay naisip na lilinisin ang iyong tahanan sa negatibong enerhiya. Pinahihintulutan nila ang mababang ilaw ng maayos at lalong mabuti para sa mga tao na kung minsan ay nakakalimutang diligan ang kanilang mga halaman. Number 10, orchids, para sa good luck at isang splash of color. Kung ang iyong mga bulaklak na halaman ay higit na mabilis, ang mga orchids ng lahat ng mga variety ay naisip na magdadala ng pag-ibig, swerte at pagkakaibigan sa buhay ng kanilang mga may-ari. Ang mga orchids ay isang mahusay na paraan upang magdagdag ng ilang kulay sa walang kinikilingan na dekorasyon o upang umakma sa isang bolder color palette. Number 11, lucky bamboo, para sa swerte. Maaari itong maging maliwanag batay sa pangalan nito, ngunit ang maswerteng kawayan ay isang klasikong maswerteng halaman. Marahil na higit na makikilala para sa kakayahang lumago sa masalimuot at pandekorasyon ng mga hugis. Ang Dracaena sanderiana ay isang simbolo ng swerte sa kulturang Tsino. Bilang isang idinagdag na bonus, ang halaman na ito ay okay lang sa mababang ilaw na ginagawang isang mahusay na paraan upang palamutihan ang mga sulok ng iyong tahanan na maaring hindi makakuha ng mas maraming araw. Number 12, peace lily. Payagan ng mga peace lily para sa kapayapaan at zen sa iyong puwang. Ang malalim na birding mga dahon at puting mga bulaklak ng peace lily ay isang mahusay na paraan upang magdala ng mga instant tropical vibes sa iyong tahanan. Ang mga nakamamanghang halaman na ito ay naisip din na lilinisin ang hangin mula sa iyong bahay at makakatulong na mapaalis ang negatibong enerhiya. Isa lamang pong tips, panatilihing malayo ang mga peace lily mula sa mga bata at alagang hayop dahil ang halaman ay maaaring maging banayad na nakalalason kung makakain. Number 13, golden photos, para sa mga taong nagsisimula pa lamang. Kung bago ka sa mga panloob na halaman na tumaasa para sa swerte ng isang baguhan, isang mababang pagpapanatili ngunit magandang mga gintong photos ay maaring para sa iyo. Kilala rin sa pangalan ng halaman ng pera at naisip na magdadala ng swerte at kapalaran. Ang halaman na ito ay mahusay para sa mga baguhan sa halaman dahil ang mga dahon nito ay pumupulupot and drop upang sabihin sa iyo kung kailan sila tutubigan. At ang panghuli, ang classic jade. Ang klasikong jade ay gumagawa ng isang mahusay na regalong pangbahay. Kung lumipat ka kamakailan at naghahanap ng mga halaman na gagamitin bilang palamuti sa iyong bagong bahay, ang isang klasikong halaman ng jade ay isang mahusay na pagpipilian. Ang swerteng halaman na ito ay ayon sa kaugalian na inireregalo sa mga bagong may-ari ng bahay at may-ari ng negosyo upang magdala ng swerte at yaman sa kanilang buhay. So yan lamang po ang 14 na masaswerteng halaman higit pa sa ngayong 2020. Dati ang aking buhay ay kulang sa sigla. Gandang taglay ko ay hindi nila makita. Ngunit nang ikaw ay makilala, ang beauty ko'y lililingon na. So pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay.